Yan, so what's up? Good morning mga farmers. Welcome back to my channel, Sir Chad the Farmer, ang guro magsasaka ng sibungas, Cebu, Philippines. Click the notification bell in order for you to be notified with my coming videos. Thank you and enjoy this vlog. Yan, so for today's vlog mga farmers, ang pag-usapan po natin ay ibabahagi po sa inyo mga farmers yung sekreto kung paano po mag-pruning ng upo. So based on my experience mga farmers. Okay? So sabayan niyo ako dito mga farmers at mandang matuto kung paano po gawin ang pag-pruning ng upo. Okay? Ngunit bago ang lahat mga farmers, shout out muna sa ating mga tagbagsubaybay all throughout Luzon, Visayas and Mindanao. Most especially to my mentors in Ampalaya Farming and Upo Farming. Shout out Agaw Jupil the Farmer, anak ni Matoy ng Montpelier, Argao, Cebu. Shout out Gaw. At the same time, shout out Agaw Pino Yangguren Kaminadi ng Barangay Manatad, Sibungas, Cebu. Shout out Gaw. And of course, shout out no sa ating kaibigan mula dyan sa Anahaw, Argao, Cebu. Shout out Boss Farmer Montijo. Okay. So, shout out diha boss. At the same time, shout out sa ating kaibigan mula sa Maynila. Shout out by Lakas ng Negros TV. Shout out po. At the same time, shout out sa ating kaibigan mula dyan sa Persian Gulf, Qatar. Shout out Idol Aquaros at sa kasamahan mo sa mga trabaho. Okay? At the same time, shout out sa ating kaibigan mula dyan sa Tiasong, Quezon Province. Shout out Idol or si Bro Tay Bisay Magsasaka. And of course, shout out also sa ating kaibigan mula sa Barangay San Antonio, Southern Leyte. Shout out Idol Jojo the Farmer. And of course, shout out also Sir Gregi Farmer. And Bicolanong Magbubukid, shout out. At sa isa pa nating kaibigan, shout out din Police Farmer, shout out. Then Salvador Farmers ng Antique. And also sa mga kaibigan natin mula dyan sa Bohol, shout out po. Okay. So ngayon, pag-usapan natin yung kung paano mag-pruning ng upo mga farmers. Samahan niyo ko. Tara. Okay, good morning mga farmers. Welcome back dito sa ating channel, Sir Chad the Farmer, ang guro magsasaka ng sibungas, Cebu, Philippines. So ngayon, nandito tayo ulit sa aking upo garden. At yun nga, ang ibabahagi ko ngayon mga farmers ay yung isa sa pinaka-importanting sikreto para mapalago yung upo. Based po dito sa aking experience at sa gabay ng ating mga mentors. Okay, so ito yung upo natin mga farmers yan. So it is already reaching the top sa roofing natin. Mula dito sa baba, yan. So, ito yung ating upo. Ganda, sobrang green, saka ang lapad-lapad ng mga dahon. Okay. So ito, na-pruning ko na ito mga farmers. Most of my upo na nandito na pruning, pero nag-iwan ako ng isa para content ko sa kung paano mag-pruning ng upo based on my experience at sa gabay ng ating mga mentors. Okay. So in this part mga farmers, dito ko ipapakita sa inyo kung paano ako mag-pruning ng upo mga farmers. Okay, yan. Ganyan. Okay. So, tingnan natin dito mga farmers. Okay. So, ito yung upo natin. Kung makikita nyo mga farmers, ito yung mga older leaves mga farmers yan. Baga ito yung mga first batch na leaves mula nung itananim natin ang upo. Ito saka yung dito, so, kumbaga maliit pa yung leaves na nauna. Then ito naman second leaves, yan, hanggang punta na dito sa itaas. Okay, yan. So balik tayo dito mga farmers sa baba para aking maipakita po sa inyo kung paano po ako mag-pruning nang matulungan natin yung ating upo para mas lumago at mas madaling bumunga mga farmers. Okay, so ito mga farmers, itong older leaves yan, ito now kung makikita nyo mga farmers, itong older leaves natin. So we have 1, tapos dito 2 yung maliit yan, tapos merong 3. Yung number 3 mga farmers ay meron ng baon na side shoots. Yan, tingnan nyo. Yeah.
Ito older leaves number 3. So 1, 2, 3 older leaves mga farmers, tapos merong baon na side shoots yan. Pakita ko yung side shoots, hindi ko pinutol talaga farmers para mas papakita ko po sa inyo. Yan, side shoots yan, yan. Okay, so mataas na yung side shoots. Yan ano farmers. Then afterwards sa third leaves mga farmers, dito sa fourth leaves ito, yan, meron din siyang tumubo na side shoots yan. Dito. Yan, so if you can observe, may side shoots din mga farmers yan. So ito yung side shoots niya. Yan, so mataas na. And then yung ibang leaves mga farmers, dito, hanggang dito, na-pruning ko na to, yan, pinukunan ko na. Yan, dito rin. Okay. Dito hindi pa, yan. Kunin natin. Okay, so ano ba ang gagawin dito mga farmers para mas mapalago natin yung ating upo, yung kanyang paglaki, no? So unang-una mga farmers, itong mga side shoots mga farmers, mula dito sa first side shoot, ito, yung dito mga farmers, yan, hanggang doon sa itaas mga farmers, doon hanggang ito ay umabot dito sa taas. Dyan, lahat ng side shoots mga farmers ay kailangan po nating kunin. Pero considering sa practice po ng iba't ibang farmers, depende po mga farmers. Pero sa akin, based on experience, pinopruning ko siya hanggang dito sa itaas. Okay? Yung iba kasi hindi pinopruning kasi meron silang trellis dyan. Okay? Meron silang trellis pa dyan sa kadabalag, so pinapaakit nila sa kumbaga meron silang walling mga farmers, pinabubungan na dito sa wall, pero ako hindi, sa taas lahat, kaya kinukuha ko mga farmers lahat ng mga side shoots. Okay, so ito mga farmers, so tingnan nyo kung paano ako mag-pruning. So ngayon, sa pag-pruning mga farmers, pwedeng manual kami gamitin or pwede ring pinakadabis gumamit ng gunting or any form of cutter. Okay? So ito mga farmers, tanggalin natin. Okay, so natanggal na. Then yung isa dito sa baba, ayan o. Ganyan. Tanggal. Yan, so tinanggal na natin mga farmers. Yan o. Okay, ganyan. So na ngayon, ano ang purpose kung bakit po natin tinatanggal yan mga ka-farmers? Okay? So unang-una mga ka-farmers, tinatanggal natin yan dahil, yun nga, dito sa puno, nagdidilig tayo. Sa akin, practice ko is every 2 days, nagdidilig ako ng tubig or nagpapatubig ako, and then every 4 days nagpapakain ako ng abono. So dito rin sa puno natin, dito sa from day 11 to day 25 mga farmers, dito ako sa gilid nagpapakain, dito or dito, papainom din dito or dito. Okay, depende na kung saan ang gusto nyo, basta ako dito or dito. Wag dyan sa puno talaga, dito lang. Ganyan. So sa tuwing nagpapainom tayo mga farmers ng tubig, nagpapatubig tayo, siyempre yung mga ugat ay nakakuha ng tubig, tapos dinala dito sa buong puno hanggang doon sa main shoots na pinakadulo mga farmers. Pati yung abono mga farmers, ganun rin ang process. Pagka abono natin, yung mga ugat ay sinisip-sip yung abono at the same time dinadala sa buong parte ng upo natin hanggang doon sa pinakadulo. No, ngayon, purpose ng ating pag-pruning, bakit natin to kailangan kunin is ganito. Halimbawa, nag-abono ka na ngayon. So as the day you started giving the fertilizer, liquid fertilizer mga farmers, pwede rin granules kapag tag-ulan, pero mas mainam liquid. Halimbawa ito, nilagyan mo na, yung mga ugat niyan sisip-sipin yung nutrients galing sa abono. So iakyat niya dito sa puno.
Na ngayon mga farmers, yung mga nutrients na yan ay dadaloy dito sa main stem, dinadala dito sa mga dahon hanggang doon sa taas. Pero ang mangyayari mga farmers, pag hindi natin tinanggal yung side shoots na ito, mas mapapatagal yung pagpunta or yung pagdi-deliver, pag-transport ng nutrients papunta doon sa ating upo, papunta doon sa itaas. Kasi yun ang pinaka-importante, yung main shoots. Kailangan maka-flourish siya doon sa taas. Okay? Kasi, diba, abunuhan mo na, nila dito, transport. So, ano ba ang parts ng plant na nagta-transport ng nutrients at water? And that is phloem at saka xylem. Okay? Yung phloem at xylem responsible for transporting water and nutrients para sa ating tanim. Pag transport ni xylem at phloem dito, ganyan. Dito dumaan sa mga dahon. Pagdating dito mga farmers, supposedly, didiretso yan doon sa main stem. Ngunit, dahil kung hindi natin kunin yung side shoots, dadaan pa siya dito. Ganyan, no? Sa side shoots, dito rin sa baba, may side shoots pa doon papunta doon. So, mangyayari, makukonsume yung abono dito sa side shoots. Mas marami dito sa side shoots kasi mas malapit sa source. So, ibig sabihin, yung pupunta na nutrients doon, papunta sa itaas, is kukunti na lang. So, that's why, kunin natin ito mga ka-farmers, yung mga yan, para wala nang abunong masasayang na pupunta dyan. Kasi hindi naman yan, sa ngayon, hindi man ulang gamit yan. Okay? So, kailangan tanggalin talaga para didiretso doon sa main stem, sa mga dahon, at doon, pinaka-importante doon sa main shoots niya mga farmers. Kasi doon po tayo magpapabunga talaga. Okay? So, ganyan yung purpose mga farmers kung bakit. Okay? So, dito, merong natira pa rin mga farmers na side shoots. So, kukunin natin mga farmers. Ito, side shoots yan mga farmers. Kunin natin. Tapos ito, side shoots. May bunga na nga yan dala mga farmers. Oh. You can observe may bunga na gakonti. Oh. Kunin natin. Dito rin mga farmers. Okay. Again, ito. Tapos ito, pwede nang kamayin kasi maliit man mga farmers. Yan. Oh. Dito rin mga farmers. Okay. So hanggang doon sa itaas. So ito na yung mga nakuha nating side shoots mga farmers. Yan. Yan. Tsaka yung maliliit. So isipin mo mga farmers, merong lagay natin. Merong mga 5 to 8 side shoots before reaching doon sa main shoots. Ang nangyayari, talagang makukonsume yung abono at tubig dito sa side shoots, kaya hindi po masyadong maganda yung tubo mga farmers. So yun po yung pinaka-importante, isang sikreto na kailangan gawin sa pag-uupo. So ito, may bunga na yan mga farmers. So, tingnan mo, ayan, may bunga. Oh. Tapos dito rin. Yan, may bunga. Dito pa may bunga. Yan. Hindi ko nagbibiro dyan mga farmers. So, may bunga yan. So pag yan pinatuloy mo, talagang hihina yung yung upo. Yung main shoots mga farmers ay hindi na makapag tubo ng maayos, kaya kailangan sacrifice. Kunin talaga yan mga farmers. Okay? Hopefully meron kayong natutunan mga farmers sa ating vlog ngayon. At the same time, sana ma-inspire ko kayo na magtanim din kahit anumang gulay mga farmers. Okay? At yun po ang vlog natin ngayon mga farmers, kung paano mag-pruning ng ating upo para mas mapalago yung tubo ng ating upo. So maraming salamat. Once again, this is Sir Chad the Farmer, ang guro magsasaka ng Sibungas, Cebu, Philippines. Bye bye and thank you.